Ayaw ipadrive ni Mr. Chung kay Mami Dragon yung bagong sasakyan nila kaya sinama nila kami pa Manila. Hi mga Marikoy, pagkagising namin naligot na gayos na kami kagad at dumiretso na dito kila Mami Dragon. Pagdating namin hindi nila ako pinansin, mas pinansin nila si Jace. Laalis din kami ulit kaya hindi ko na tinanggal yung socks ko. Kaso itong si Jace mga Marikoy pinapatanggal niya. I'm removing socks! No! It's okay, Mommy wearing socks. Also, Ate Jessie, beautiful! Beautiful. Tapos mga Marikoy, tinanggal niya yung mga nakapatong dito sa massage chair dahil gusto niya daw mag-massage. Kadating niya lang dito mga Marikoy pero akala mo siya yung boss at siya yung may-ari ng bahay. Dahil mahal siya ni Ate Jessie kaya yan si Ate Jessie pa yung nag-on ng massage chair. Sabi ko sa kanya mga Marikoy, wag niya nang pakatagal dito dahil alis din kami ulit. Alam niyo ba na kinakabahan ako sa pag-alis namin ngayon kasi baka ma-overwhelm itong si Jace. This time kasi na nakasama niya sa mall yung mga ate niya mga Marikoy, iyak siya ng iyak. Hanggang sa makauwi kami noon mga Marikoy, nagmumuryot siya. Mas kinabahan nga ako ngayon sa pagsakay pa lang ng sasakyan, nagmumuryot na siya. Oh, diba? Dito pa lang kami nagkaiyak. At kapag na-overwhelm itong si Jace, nangingi siya ng dede, buti na lang pinagdala ko siya. Tignan naman si Mr. Chung at Mami Dragon, napaka-sweet nila. Pagkasakay lang ni Jace ng sasakyan, doon lang siya nagmumuryot. Pagkabigay ko ng iPad sa kanya, naging okay na siya. Tapos, paulit-ulit ko sinasabi sa kanya na pupunta nga kami ng Manila at hihatid namin sa airport si Mr. Chung. Pero bago namin siya hihatid, kakain muna kami sa restaurant. Magkaiwalay nga pala kami ng table dyan na parang hindi magkasama dahil nga hindi kami kasya sa table nila. Dahil first time namin kakain dito kaya sabi namin sa kanila sila na yung bahalang mag-order para sa amin. At natuwa ko kay Jace mga Marikoy kasi nagtatry siya ng mga bagong pagkain. Pero pinag-order pa rin siya ni Mami Dragon ng carbonara. Gabi pa yung flight ni Mr. Chung kaya niyaya niya muna kami na maggala. At dito nga kami unang pumunta sa may Rockwell. Lakad kami ng lakad dyan mga Marikoy pero itong si Jace hindi siya napapagod at hindi din nagmumuryot. Napakasaya niya pa kasi kasama niya at ka-holding hands niya si Ate Seiya. Pumunta nga pala kami sa bilihan ng damit at kapag busy kami magtingin ng damit, nandito si Ate Seiya para tignan si Jace. Nasamahan ko kasi si Ate Jessie na mamili ng pantalon at damit na para sa kanya. At habang nagtitingin kami mga Marikoy, nakita namin itong dalawa na napakaganda. Siyempre, di ko na sinayang yung pagkakataon, nagpa-picture na ako sa kanila. Katapos namin sa Rockwell, dumiretso naman kami dito sa may Greenbelt. Katapos namin sa Greenbelt, dumiretso kami dito sa may Glorieta para maglaro yung mga bata at yung mga isip bata. At dito kami nagtagal mga Marikoy, dito talaga kami nagpalipas ng oras. Kasi kami ay nag-e-enjoy at ayaw naming umalis dito. At dito sobrang saya ko na pinagmamasdan si Jace mga Marikoy kasi ngayon alam niya nang laruin yung mga ganito. Dati kasi kapag pumapasok kami sa time zone, umiiyak siya dahil napakaingay. Pero ngayon, eto na siya yung mga iyak niya dati na palitan ng ngiti. I have a purple. Guys, go already. I have a purple. Tapos na nga pala kami maglaro dyan pero itong dalawa hindi pa sila tapos. Inintay namin sila ng ilang minuto. Pagkatapos nila, dumiretso na kami dito sa may Japanese restaurant. Alam nyo ba mga Marikoy, dati itong si Jace kapag nakikita niya si Mr. Chung, natatakot siya. Kapag kasama namin si Mr. Chung, bigla na lang siyang hindi kumikibot, nagbibehave. Pero ngayon, ayan, hindi na siya natatakot. Okay na silang dalawa. Napapansin niya din siguro na napakabait ni Mr. Chung kasi nagluluto pa siya para sa amin. Tapos pinipili niya pa yung binibigay niya kay Jace, sinisigurado niya na malambot. Anyway, pagkatapos namin kumain, ninatid na namin sa airport si Mr. Chung. Bye-bye, Mr. Chung. Bye-bye! Pagkapasok ni Mr. Chung sa airport, umuwi na kami at si Daddy Tano yung nag-drive. Pagka-uwi namin, mga Marikoy, nagilamos na ako kagad. Eto nga pala yung ginagamit ko, yung Beauty Derm June. Basta, hindi siya May. Araw-araw nga pala, ito yung ginagamit ko. Kagandahan kasi nito, natatanggal niya lahat ng dumi sa mukha ko. Feeling ko nga din, dahil din dito, kaya glowing yung skin ko ngayon. At every time na matapos kong gamitin ito, napakalambot ng mukha ko. Tok, 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 tok. Again.